Iniutos ni Macbeth sa tatlong mamamatay tao ang kanyang nais na pagpapapatay kay Banquo at sa anak nitong si Fleance. Sino ang nagsabi sa iyong magtungo rito at sumama sa amin? Si Macbeth. Pwede nating pagkatiwala ng taong ito na sabi niya ang eksaktong habilin ibinigay sa atin. Kung gayoy, sumama ka sa amin. May naaaninag pang liwanag sa kalangitan. Tiyak na ang mga huling manlalakbay ay nagmamadali ng makabalik sa kani-kanilang tinutuluyan. Bigyan niyo kami ng ilawan dito! Papalapit na ang mag-ama sa palasyo, gayon din kung saan nag-aabang ang mga mamamatay tao. Naririnig ko ang yabag ng mga kabayo habang pinapasok ng mga alila sa koral. Halos 1 milya pa ang layo sa pintuan ng palasyo. At si Banquo tulad ng iba pa ay maglalakad nilang patungong palasyo. Siya na nga iyan! Maghanda na kayo. Uulan ngayong gabi. Kung gayoy, hayaan mong umulan. Sinalakay na ng mga mamamatay tao si Banquo bago pa niya mahugot ang kanyang espada. Ito'y isang kataksilan! Umalis ka na agad dito, mabuting Fleance! Takbo! Bilis, takbo! Nakatakas si Fleance, ngunit namatay naman ang kanyang ama. Sino ang pumatay ng ilaw? Hindi ba iyon ang pinakamainam na gawin? Iisang bangkay lang ang naririto. Nakatakas ang anak. Nabigo tayo sa kalahati ng ating misyon. Umalis na tayo rito at sabihin kay Macbeth kung ano ang nangyari. Pumunta na ang mga mamamatay tao sa palasyo kung saan ipinagdiriwang ang koronasyon o paghahari ni Macbeth. Dito tayo upang magdiwang. Kalimutan na natin ang nakaraan at isipin na lang ang hinaharap. Alam niyo kung saan kayo lulugar. Maupo. Bago pa man magsimula ang okasyon, dumating na ang mga mamamatay tao na nais na makausap si Macbeth. Bumalik na po ang dalawang lalaki. Nais nilang kausapin ka. Tumayo si Macbeth sa kanyang upuan at naglakad papunta sa malayong parte ng bulwagan. Nagawa na namin ang utos mo. Ngunit nakatakas si Fleance. Ano? Mga tanga! Masyado siyang mabilis. Sige, umalis na kayo sa harapan ko. Mahal na hari, ano bang ginagawa mo dyan? Halina't saluhan mo kami. Bumalik si Macbeth sa lamesa upang sumama muli sa pagdiriwang. Ngunit, nung nakabalik na siya, Puno na ang lamesa. Wala na ang aking upuan. Andito po ang pwesto niyo, mahal na hari. Dito lamang sa aking tabi. sa paghahanap ni Macbeth sa bakanting upuan, sa katabing upuan ni Lennox ay nakita niya ang multo ni Banquo na nakaupo sa kanyang pwesto. Multo! Sino sa inyo ang gumawa nito? Lumapit ang multo ni Banquo kay Macbeth. Tumayo na siya! Papalapit sa akin! Hindi! Lumayo ka sa akin! Wala akong ginagawa! Hindi ako ang gumawa nun! Tumayo tayo, mga Ginoo. Hindi maganda ang pakiramdam ng kamahalan. Ang aking asawa ay hindi mabuti. Hinihiling ko na umalis na kayo. Patawad. Lumabas sa mga panauhin at sina Lady Macbeth at Macbeth na lamang ang natira roon. Si Macbeth ay kulat pa rin at nakatingin sa kawalan. Kailangan mo ng tulog, mahal na hari. Hindi mo ba napansin? Ang lahat ay nandito maliban kay Macduff. Gusto niya akong patayin. Pupunta ulit ako sa mga bruha. Sige, umalis ka na. Pumunta sina Lennox at Ross sa pader ng Dunsinane Castle at doon napag-usapan nila ang mga nagaganap. Ang gulo ng mga pangyayari ngayon. Una ay napatay si Haring Duncan at umalis ang kanyang mga anak. Dahil sila'y mamamatay tao. Ayon kay Macbeth. Ngayon, napatay si Banquo. Ang anak niyang si Fleance ay tumakas. At ang sabi ni Macbeth, si Fleance ang may sala. Nawala rin si Macduff. Hindi siya nawala. Lumipad siya papuntang England upang kampihan si Malcolm. Bubuo sila ng hukbo upang iligtas tayo galing kay Macbeth. Tulungan sa sana ng Diyos. Sana tulungan tayong lahat ng Diyos. Tara na, umalis na tayo rito. Sa lugar ng mga manghuhula. Dala-dalawang hirap at sakuna, apoy na nasusunog at koldron na bumubula. Sa pagtusok ng aking mga hinlalaki,
isang bagay na masama sa ganitong paraan dumating. Buksan kandado kung sino man ang kumatok. Gusto kong malaman ng higit pa patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Kailangan ko ng kasagutan sa mga tanong ko. Magsalita ka na, Macbeth. Sasagutin ka namin. Unang katanungan, sabihin niyo. Hindi mo na kailangan magtanong. Alam namin ang iyong mga iniisip. Macbeth, mag-ingat ka kay Macduff. Mag-ingat ka kay Tinang Fife. Sabi ko na nga ba't mapanganib si Macduff? Hindi ka mamamatay sa kahit sino mang iniluwal ng isang babae. Diligtas ako. Walang sino mang taong makakasakit sa akin. Biglang naglaho ng parang bula ang mga mahuhula. Long bruha. Ngunit wala na sila. Hindi sila sumagot. Hindi ba mabuti ang iyong pakiramdam, kamahalan? Higit pa sa mabuti. Nung narinig ni Macbeth na pumunta si Macduff sa England, siya nag-utos na mamamatay tao upang patayin si Macduff. Pero pagdating ni Macduff sa kanyang bahay, ang pamilya niya ang mga namatay. Asawa ko. Mga bata. Mga katulong. Anong nangyari sa inyo? Sisiguraduhin kong magbabayad ang taong gumawa nito sa inyo. Pangako ko yan. Ipaghihiganti ko kayo hanggang sa kamatayan. Ang aking asawa ay pinatay rin. Wala na akong anak. Nawala na ako ng pag-asa. Hayaan mo ang luksa ay maging galit. Ang aking kapangyarihan ay handa na. Sa kastilyo ng Dunsinane, oras ng gabi. Nag-aalala ang tagapaglingkod ni Lady Macbeth kahit nagpatawag siya ng doktor. Hindi ba magiging malinis sa mga kamay na ito? Amoy pa rin ang dugo. Si Lady Macbeth ay unti-unti nang hinuusig ng kanyang konsensya. Siya'y naglalakad sa kanyang pagtulog at ipinagpipilitang may dugo ang kanyang mga kamay na hindi kayang hugasan ng tubig. Bago dumating ang mga kalaban ni Macbeth, ay nakarating sa kanya ang balitang nagpakamatay ang kanyang asawa. Kinabagabag niya ang balitang ito, subalit lalo pa niyang pinalakas ang puwersa sa Dunsinane at inisip na dahil sa sinabi ng mga manghula ay hindi siya matatalo.